testimony, no? Kaya yun po ang pinakamagandang mangyayari sa ating buhay kung ang ating Panginoon ay ating nakilala. Kasi wala pong ibang mahalaga sa ating buhay kundi ang Panginoong Diyos na ating nakilala. Amen. Yan po ang pinakamahalagang mahalaga sa atin. Ngayon po sa ating panahon ngayon, ay tayo po ay dumadanas ng krisis. Ay sabi nga ng iba parang bumabalik ata yung sinasabing COVID-19. Lockdown. Kasi parang may mga ayuda kabi-kabi lang sapagkat tayo ay dumadanas ng krisis. Ngayon nga nagpagas nga ako ng gasolina eh. Dati 150 puno na yung motor ko eh. Ngayon 250 hindi pa puno yung motor ko. Sabi ko, dirihin nyo, di ba? Tapos malang diesel. Tapos ang balita pa mawawalan tayo ata ng kuryente. Oh my God, Lord. Oo. Yes. Kasi yung energy. Parang conserved energy. Oo, yun. Kaya tapos ang balita, papati yung mga gasol. Mawawalan daw ata yung iba. Sa City Hall nga po, hindi ka makapunta ng City Hall na maliwanag. Dati maliwanag. Yung mga Oo. passage na City Hall, hindi sila Babawas na sila, no? Babawas Babawas sila na. ng ilaw. Oo. Kaya madilim. Kailangan, Madilim, oo. ang may ilaw lang, yung opisina lang mismo. Opo. Kasi kontrolado ng Iran yung daanan ng yung sa ocean. Yung ano, Oo. Yun yung sinaran eh. Kontrolado nila yun Yun eh. yung daanan ng mga Kaya nagdi-deliver ng langis. kaya lahat ng dumadaan doon mga pang-buong daigdig na global yon, yung mga langis, produkto, lahat doon dumadaan sa Indian Ocean. Kontrolado ng Iran yon. Kaya kung papatuloy yung gera, asahan natin mga ilang linggo, ilang buwan, baka magputol yung kuryente natin. okay. Tapos Alam ang epekto, Pastor, lahat. lahat po. Lahat po tayo, wala mo nangyayari sa atin. Oo. Kapakapa na lang. Oo. Hindi. Tapos yung Sa gabi, magsitulog. Sa umaga Opo. na lang magtrabaho. lahat, Ang bigas na magdidikdik na lang. Ang araw, dati naranasan naman natin yun eh. Na wala tayong mga Pero ilaw eh. sinuplayan Sasama. tayo ng dati ba Russia. nangyari na yun? Dati nangyari na. Hindi, basta nung araw wala naman talaga kuryente. Wala naman Ano talaga lang, eh. lampara. Oo, kasi ra. Lampara. oo. Sa amin, kailanman lang nagkaroon ng kuryente. Hindi sa naman amin. tayong away ng Russia eh. Pero Nag-supply sila. naapektuhan tayo. Apektado rin, Buong napakalaki. mundo. Pero ang balita naman, Oo. ayon sa balita na kanina, na nakakuha na rin si BBM ng langis galing India. Amen. Sana. Russia sana. kinuha ng Petron Philippines. Kinuha ng Inano sa Petron Bataan. Philippines. Mangyayari sa Dami. lumang kipan. Bili ng San Miguel. Kasi ang 7,000 Petron ay San Ang mga Miguel. Israel, naranasan Bili nila ng yun. San Miguel Corporation, ibibenta naman sa I-distribute. gobyerno. Sabi ko, ang yayaman ng San Miguel. Ang problema nga lang, tinataasan nila. Eh, no Pero choice tayo hindi eh. siya Kaya- ang pinaka Oo. best na gasolina na langis. Oo, Kasi ang pinaka alternatibo. talaga sa langis ay ang galing lang ng Iran. Oo. Yung ginagamit ng mga aeroplano, mga special na ano yan. Kaya nila magpalipad ganong bigat. Pero Hindi, may tatlong demands ang Iran. Oo. Meron silang hanggang Demanding sila Aegis na peace talk Oo. ng NATO. Isa sa kahilingan ng Iran, gawing hindi na dollar. Ang magiging, gusto nila yung pera ng China. Oo. Yung ang magiging yun. Ayaw ni Trump. Oo. Hindi po Kasi pwede. Iran, China, magkaano yan. Magkaano sila eh. May mga pa naman. Okay. So, hindi pumapayag si Trump. May Kasi mga ang option mangyayari pa rin. niyan, tataas yung China ng May bababa mga, sila. ganun. Ganun mangyayari hindi niya. pa payag si Trump na Hindi bababa ang papayag. Amerika. So, ibig sabihin, malabo, no? Hindi Malabo naman, magkaroon merong ng- piso pa rin nahinto eh. Oo. Hanggang Pero yung demand April ng 10. Iran, parang Yung isa, malabo. hindi maibibigay yung Dalawa. dalawa. naman kasi mataas ang Bibigay. demand ng Iran. Ang taas eh. Hindi magano ng Kaya nga, ang balita dyan, Ayaw ng dollar. ang gusto nga ni Ayaw Trump, nilang dollar. Yung dalawa binigay na ni Trump. Kaya Yun na nga. lang isa. ang gusto nga ni Trump yan, Bombay na Palabog sila eh. Yung nga lang, maapektuhan tayo na. Ngayon pa lang, umaaray na tayo, di ba? Lalo ngayon sa atin, yung mga pumapasok, pag walang sasakyan, paano siya makakapasok?
Tapos yung mga Ngayon pala, mag-alaga na sila ng, ng Mga babayo. hayop. Magano na lang, kalisa na lang. Oo. Kalabaw, bangga. Oo. Kung araw wala naman talaga, kami lumaki kami ng, Bagay, no? Oo. hindi kami lumaki ng yung Pagkain lagi na natin. sidecar. Ngayon na lang. Oo. Noon, ilang Lakad kilometro lang. kami. Pag naririnig ko yung sabi pa nga nila yung mabilis, bell ng Kalesa, school. kalesa. Yung warning, kung tawagin, warning na. Oo. Saka lang kami magtatakbuhan. Oo. Kasi pag second bell, tapos yung huli na, yung flag ceremony na. Lakad lang talaga. Minsan, hindi pa naman ako nakakaranas ng ganito. Na time na sa pamilya na ni Papa, wala na si Papa eh. Oo. Kaya doon siya nagbalik loob sa Panginoon. Naging pastor siya, pero walang-wala na siya. Oo. Kasi siya, sugaron number 1 eh. Pero hindi siya manginginom, sugaron. Suro sombrero ang pinupusta. Kaya lahat ng mga lupain niya, nakasangla. Boss. Nakasangla naman. Pero nung nawala na siya, puro, naisip niya si Lord. Ngayon, hindi kami nakaranas. Ang binibili ni Papa sa amin, bakya. Bakya. Sabi pa nga ng Ang bigat nun. teacher ko, pass your line quietly. Binibit-bit ko yung Ang bakya. bigat nun Hindi eh. na uupod. Sabi Tsaka ng mabigat. guro ko, bakit ka binibit Tsaka ko ang maingay bakya? yung maingay. Sabi ko ma'am, sinabi mo pass your line quietly. Kung maingay gusto kasi ko, bakya maingay. Oh, Tak, tak, tak. tama Magaling. naman. Malagatak. Mala. Tinatakbo lang Mabigat namin lakad ako. yun eh. Oo. Kasi naman, Pag uwi mo, maglakad ka sugat na yung mainit. paa mo. Hindi naman, kasi ang mga Hindi ka na mapapako, Pinas pero- naman noon, malalambot Naguma. naman. Oo. Pero mabigat. Pero pag takbuhan na, tuba rin. Naabot ko yung grade 1 ako eh. Dati uso-uso yun. Hindi ka. Magandang suot na Kaya yun, nga, bakya. ang pambakyang, ang pambansang chinelas, Bakya. bakya eh. Bakya manining eh. Wala nang sinabi na Skechers, Adidas. Wala. Walang sinabi yan. Ngayon na lang Hindi mga na luho, ka-open yan sa, mga, sa history, di ba? mga luho-luho. Oo. Bakya. Yan. Kaya nga ang kantang Kaya bakya. babalik tayo sa May ganun. kantang bakya mo Ang neneng eh. mayayaman, takot sila maghirap. Mm. Kasi sanay sila sa ano. Ang mahirap, gagaya ni Chairman, galing sa mahirap, hindi siya takot na, kasi galing siya sa mahirap. Sanay na, sanay. Oo. Pero wala. Si Yorme. Mayaman, mahirap Si Yorme galing siya hirap. Yan, di. Sanay din yan. Ay, kung kulang si Yorme, kung mag-survive na siya. Galing siya si Yorme eh. Oo nga. Hindi, ay ba, hindi natin nag-aala kung hindi siya nakita. Ay ba, nakita siya na masura, tanin ko kayo. Ay, hindi. Ang pagkakasura lang niya, saglit lang, nalatuklasan na siya ni Ami. Mayaman, natuklasan na ni Kuya Jun. Ganun ba? Hindi, nag-introduce si Ami, yung Oo, kapatid yun, niya yun. sa Hindi ka tulad natin, tayo si likas Ami talaga. Austria. Umaga sa hirap. Ami Perez. Hindi, Ami Austria. Si Ami Austria, magandang mukha, naging artista. Sama ni Jay. Kaya kung mga magandang... Kami Austria, nag-aral yan sa lahat. O, di ba? Yan si... Kaso liman. Si Elementary. Yorme nag-aral yan sa ano, sa... High school. Nakita Born ko. again ngayon yun si Ami. Si Ami. Born again na. Ang ganda ng CCF nilaban. ata siya Kaya ngayon. pinaganda niya Almario dahil CCF. alma-mater niya yan. Ani. Ni ano, Ani, Yorme. ano ni Yorme. Oo. Alma-mater niya yung Almario eh. Diyan siya nag-elementary. Yung muna mag-graduate siya. So, ganun po, no? Kaya lahat po tayo ay dumadanas po talaga ng... Kaya nga, yung iba nga, kaya nga yung sa kalye na puno yung vendors eh. Yung mga nagtitinda ng dyan sa ano. Napansin ko nga, pati yung kalye, sinasakop tayo. Kasi nga, sa hirap ng buhay ngayon, lahat naman tayo gusto mabuhay eh. Kaya para-paraan talaga. Pero yung mga vendor sa Divisoria, binalik naman kaya ni Yorme. Dati-rati puno yan, di ba? Nakikipoy ang tao nung... Kaya si Yorme, gusto niya malinis. Pati bitukan, linis. Linis din. Kasi wala na mga dahil hindi na pinayagan magtinda, di ba? Hindi man kagaya ni Hirap. Hirap. Pumupuso sa mahirap, since pa. Talagang pinapayagan na lang nila magtinda, pag kumita man lang ng 200. Mga vendors. Sa Iraraos na yun. Wala ngayon. So yung ating mga dinadanas, walang iba, meron tayong dapat panghawakan, no? Ang ating panghawakan, hindi yung salita ng tao, kundi yung salita ng pangako ng Diyos, doon kay Joshua. Basahin natin, no? Joshua 1:5. Ang sabi ng ating Panginoon kay Joshua, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan
ni hindi pababayaan man. Ito yung pangako sa atin ng Panginoon pag tayo ay dumadaan sa mga bagay na tulad nito, crisis. Ito yung panghawakan natin. Ang sabi ng Diyos sa atin, pag tayo na sa Panginoon, pag ang Diyos ay ating nakilala, number 1, sabi niya, wala sa ating pwedeng tumalo. When God is with us, who will be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Like kanina, sabi ni Pastor na papatayin na siya. Ikaw ay manalangin na. That time, siya ay nasa Panginoon na. Kaya nung aanihin siya, yes, sabi ng Panginoon, walang gapi. Kahit balahibo, wala. Ako ang Diyos mo. Malamang may angel yun na nakita eh. Sigurado yun, may nakitang angel kaya takbuhan sila. Yung sabi ng Panginoon pag ako ang kasama mo, sino ang pwedeng lumaban sa iyo? Tama, di ba? Kaya malaking bagay yung sinasabi ni Chairman na pag ang Diyos ay nakilala mo, ito yung pinakamahalaga sa buhay natin. Hindi yung pera, hindi yung posisyon, hindi ari-arian, kundi ang Diyos nakakasama natin. Siya na magbibigay ng Amen. Di ba? Kaya napakalaga, sabi ng Panginoon, walang pwedeng sa iyong gumalaw kahit sino. Sapagkat akong Diyos ang iyong sinasamba. Pangalawa, sabing ganon, pero sabi dito, habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay nabubuhay, ang Diyos ay ating nasandigan. Walang pwedeng gumalaw eh. Pangalawa, sabing ganon, sasamahan tayo ng Diyos tulad ng pagsama niya kay Moises. Sinamahan ng Diyos si Moses, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Yung dagat ay hinati ng Panginoon. Sila'y pinalaya doon sa mahigpit na paraon. Sila ay sinamahan doon sa disyerto. Sino pwede mabuhay sa disyerto? Wala. Mamamatay ka. Pero ang Diyos sa disyerto, sinamahan sila. Pinakain sila doon, inalagaan sila ng Panginoon. Alam niyo po yung disyerto, walang pwedeng mamunga. Pag sinabing disyerto. Di ba? Pwede tumubo. Tapos napakainit doon. Pagka araw, pag naman gabi, napakalamig naman. At doon may mga cobra, scorpion. Papatayin kayo lahat doon. Pero sinamahan sila ng Diyos. Lahat sila nabuhay doon. Kaya sabi ng Panginoon, sasamahan kita. At yung muli, sabing ganon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Like nito, di ba? Kahit tayo ay dumadanas ng krisis, may mga ayuda na sa atin ay dumarating. Yun ay gawa ng Panginoon eh. Lahat ng bagay, gawa ng Diyos ang ginagamit ng tao. Kaya kahit tayo ay dumadanas ng ganitong pagkakataon, dapat tayo ay lalo lumapit sa Panginoon. Sa Kanya tayo magtiwala, yung mga pangako niya sa atin ay ating panghawakan. Upang tayo ay mabuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Panginoon ay tapat at totoo. Kaya muli isa pong magandang gabi po sa ating lahat. Maraming po salamat. So, purihin ng Diyos, no? Che, baka meron kayong gustong idagdag? Tama po yung sinabi, Pastor. Tulad yan, pag nakilala natin talaga ang Panginoon, talaga may pangako siya eh. Amen. Tayo lang inaantay, tao lang iniiwalay sa Panginoon. Pero kung pag nakakapit ka sa Panginoon, hindi ka iiwanan. Amen. Hindi ka mababayaan. Kasi niya ko yung pagpapala, pangalawa na yun eh. Amen. Yung talagang sinuko mo buhay mo sa Panginoon na tinanggap mo siya. Namuhay ka ng... Hindi man tayo, wala pa naman perfecto. Pero pipilitin natin mamuhay na maayos sa tulong ng Panginoon. Kaya may papaalala siya kahit na, kung ako nararamdaman ko sa sarili ko, minsan nagkakamali ako. Pinapaalala na ako ng Panginoon. Minsan kakapagsalita ka ng ganito, may paalala kasi anak ka niya eh. Amen. Kaya yun ang aking tinagdaanan ko sa buhay ko. Kaya hindi ako umiwalay sa Panginoon kahit anong mangyari. Kasi Salamat sa Panginoon. pangako talaga sa atin ng Diyos, sabi ng Biblia, unahin niyo muna ang aking karian at ang aking kabanalan at ang lahat ay idadagdag na lang Amen. sa inyo. Amen. Ibig sabihin, kapag inuuna mo si Lord, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para matugunan ang pangangailangan mo. Amen.
Kaya huwag tayong matakot, ano man mangyari, ano man crisis, ano man ano. Kasi hindi man talaga tayo taga rito sa mundong ito eh. Dayuwa lang talaga tayo rito. Darating ang araw na alis tayo rito eh. Yung kayamanan natin, iwan natin yan. Yung bahay ating natin, natitirang buhay, Magamit. iwan natin yan. magamit tayo sa Panginoon pangalawa. Siguro binigyan naman tayo ng laya ng Diyos eh. Pwede ako magdagdag. Pwede tayong mamasyal, pwede tayo ganito. Pero may limit, hindi pwede yung nagpunta ka doon, makipag-inuman, makiganito-ganito ka. Hindi ka lugod doon sa Panginoon. Yung binibigyan tayo ng laya, binibigyan ng Diyos yung maranasan natin kapag nandito tayo sa mundo. Amen. Yun ang ano ng Panginoon. Enjoy life. Enjoy natin. Sakay tayo ng ng barko, sakay tayo ng aeroplano, sakay tayo ng tricycle, sakay tayo ng kalesa. O di ba? Lahat natikman natin. Makita natin may ibang lugar. Yung sabi ko kasi yung second na yun eh. Pangalawang pagpapala, gagawin ng Diyos yun eh. Kaya yung ibigay kung talagang ikaw mananalig eh. Amen. So, meron pa tayong 9 minutes. Sige, si Brother Ramon may ano siya dagdag. Una, May 9 minutes pa tayo. wala tayong, tama yung sinasabi, wala tayong katatakutan. Bakit? Kasi binili na tayo ng Diyos eh. Hindi tayo binili ng ginto, pera. Hindi binili siya ang buhay niya. Ang itinambayad sa atin, yung kanyang banal na dugo. Dahil binili na tayo, dati tayong namuhay sa kadiliman, ang tawag doon, inampon tayo ng Diyos. Dahil sa kanyang banal na dugo, binili niya tayo na alam ng Diyos na lahat tayo patungo sa pagdurusa, subalit hindi niya hinayaan yun. Yung katawan niya ang ipinambayad dahil pag-aari niya tayo. Tama yung sinasabi ng pastor na Hebreo 13:5, sa anumang paraan, di ko kayo iiwan, di ko kayo pababayaan. Sabi ng ating pastor, totoo yan, pasamantala lang tayo sa mundo ito, hindi tayo taga rito. Kasi binili nga tayo ng Diyos eh. Saan tayo dadalhin? O naman mangyari, natitiyak natin ang mga sumasampalataya sa Panginoon, huwag sanang mabalita dahil ililipat tayo sa kabilang buhay. Yung mga taong hindi naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon, nababalisa sila. Ano ba namang gera to? Sana, ganun. Tayo, ang Diyos ang nakakaalam nun eh. Hindi man pwede magbati yung dalawang bansa kung hindi papagitna ang Panginoon, di ba? Ang Diyos ang gagawa ng paraan ng lahat ng bagay. Hindi ang tao. Dahil sabi ng Biblia, pasimula pa lang, huwag kayong mangamba. Magkakagulo ang bansa laban sa bansa. Sa Bible yun. Di ba? Nararanasan natin ang hirap, paggutom. Bahagi yun ng panukala ng Diyos na padama sa buhay natin na tayo'y lubos na magtiwala pa rin sa Diyos. Yun po ang pinakamahalaga. Pagtitiwala. Ilan po? Amen. So, pray ng Diyos, no? At so, wala tayong oras, wala tayong time. Tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Pwede po natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Pagala ka na sa problema. Lumaliman ang problema. Walang makapag-iwala.
Gagala ka na tumihan, dumating man ang hirap, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano makalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa kanan mo, pagsasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, gagalakan ko. Ano ba si Brother Ramon sa pangungusap lang? Amang banal, Diyos na nasa langit. Siya may likha, ang langit at ang lupa. Yes. Lahat ng bagay namin nakikita, Panginoon. Kayo ang siyang kamangamanghang gumawa niya. Salamat po, Panginoon, na sa lugar o sa opisina ng aming punong barangay. Yes. Yes. Ginamit mo bilang kasangkapan na pag-usapan namin ang mga bagay na minsan nagtatanong kami na kaguluhan ng ibang bansa. Ito ay pinapaalala mo lang, Panginoon, bilang maranasan namin at maunawaan na ang mga pangyayari sa panahon namin ay nangyari sa lumang tipan. Sa kasaysayan ng mga Israel, kung paano sila inalipin, nakaranas ng pagdurusa sa Babylonia, sa Ehipto, subalit hindi sila pinabayaan. Tunay nga, Panginoon, sa panahon namin, naniniwala kami na iilan ang narito, nandun nyo kami pababayaan. Nagkakagulo man ng ibang bansa, Panginoon. Alam namin, nagawa mo ito, Panginoon. Bahagi ito ng iyong walang hanggang panukala upang malaman namin, O Diyos, na kayo pala ang aming Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan na ipinapadama mo sa amin. Salamat sa mga salita mo na maaari namin isipin na napakabuti mo talaga, Panginoon. Hindi namin kayang tawaran, hindi namin kayang unawain sa ganang amin. Maliban ang iyong banal na Espiritu ang nang uudyok sa aming puso. Salamat po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita tuwing araw ng Lunes, na ito rin ang nagiging kalakasan ng aming kaluluwa. Kung malakas man ang aming pisikal na katawan, mas lalo mong pinalalakas, pinatatag ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa aming punong barangay na ginamit mong kasangkapan. Salamat din po sa kanyang opisina na ginagamit namin din yun. Salamat din po, Panginoon, sa tagapakinig na kayo nagsabi sa ang 2-3 nagkatipon, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Higit pa po, Panginoon, sa iyong inaasahan kami. Salamat, Panginoon, sa mga nakapakinig na naniniwala kami na ito ang magpapalakas sa kanilang pananampalataya. Kaya sa mga oras na ito, kung paano nyo po kami dinala rito na maluwalhati at mapayapa, ganun din po sa aming paghiwa-hiwalay, pansamantala, pag-uwi sa aming mga tahanan. Nawa, O Diyos, baon namin ang kapayapaan na nagbubuhay sa iyo, Panginoon. Kasama ng aming panalangin sa mga oras na ito, sa aming pamamahinga, pagpikit ng aming mata, samahan mo po kami, Panginoon, sa isang panibagong araw ng Martes. Gisingin mo kami na malakas, masaya, at higit sa lahat, Panginoon, bigkasin ang aming bibig
pupurihin ka namin Yes. tuwing umaga. Tuwing umaga, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang po tayo. God bless po. Maraming po salamat. Gawain, ano, Ito, God bless.